Samantala, isinailalim na rin sa state of calamity ang lalawigan ng Cagayan. Tutukan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Karamihan sa mga bahay ng IP community sa Santa Ana, Cagayan ay nasira sa paghagupit ng super bagyong Nando. Hindi pa mapaayos ang kanilang mga bahay dahil sakto lang sa pagkain ng kinikita. Malaking tulong to po ma'am kasi gamitin namin para may pangbili kami ng materyales. Hanggang ngayon, nakatali pa ang bubong ng bahay ni Aling Elizabeth sa barangay Caruan, Gonzaga, Cagayan sa pangambang may susunod pang mga bagyo na tatama sa kanilang lugar. Dagiti ko ma'am pupuk ni kadakwan nalalayos damit kasi. Kindati bye-bye ma'am nagdadakil editi dan loyon tumadang pay dito ko nagbaglang tada dito nga sapar dito ay miso ang kamonen ako dito. Sa tindi ng epekto ng Super Typhoon Nando sa Cagayan, isinailalim na ang probinsya sa state of calamity. Maglalaan ng 20 million pesos na pondo ang provincial government sa Calayan na pinakatinamaan ng Super Typhoon. So lahat yung savings na yun, around 20 million, ibibigay ko sa Calayan para makapag-recover. Isinailalim na rin sa state of calamity ang bayan ng Pagudpod sa Ilocos Norte dahil sa pinsalang iniwan ng Super Typhoon Nando. Sa datos ng lokal na pamahalaan, nasa 4.8 million pesos ang halaga ng mga nasira sa agrikultura at nasa 207.5 million pesos naman sa infrastruktura. Umabot sa 631 ang mga nasirang bahay. Nabigyan agad ng tulong ang mga apektadong residente. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.